ASEC, siyempre ang katanungan po dito, ano po ba yung pinaka nilalaman nitong inyong proposal tungkol nga po dito sa unified class suspension? Magandang umaga sa inyo, Opo. Manong Ted and Ma'am Angela. So, ang gusto po naming mangyari sana is magkaroon ng maayos at unified na kipag-ugnayan ang DepEd sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na mayroon pong kinalaman sa pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng sistemang ito, mapapaunlad natin yung, o Opo. ma-enhance natin yung mechanism for class suspension at ma-share namin yung mga datos na unified sa publiko po natin. Opo. So ano po yung naniniwala magiging... kami na, Ay. ano po? ASEC, ano po yung magiging parang pinaka-criteria, yung batayan po, 'di ba, yung protocol po natin para po maisakatuparan po itong unified class suspension? So, Ma'am Angela, gusto po namin magkaroon ng iisang decision matrix. Right now po, mayroon namang protocol pero tingin namin magkakaroon pa ng enhancement ito dahil marami na pong involved. Dati ang pinitin na lang natin is bagyo. Ngayon may iba't iba ng klaseng disaster na na nagtutulot ng class suspension. Pangalawa, gusto natin magkaroon ng shared hazard dashboard sa iba't ibang agency and then magkaroon ng common communication protocol and then mas mapaigting yung pagpapatupad ng alternative delivery mode. Ito po ay kasalukuyang nilalagay ngayon sa Joint Memorandum Circular na ating pinupus with CHED, TESDAD, and then iba pang agency like DOST, PhilBox, and then other agencies like the Philippine Science School System. So under this new guideline, ASEC, sino po yung magiging sole authority na magsasabi po, ang magdedesisyon kung magsususpendi po ba ng klase o hindi? May right now po sa EO na inisyo noong panahon ni President Pinoy, it's may advice po ng INRIMSE. Pero po, dito po magkakaroon po, sinasuggest namin na magkakaroon ng medyo granular class suspension kung medyo yung effect noong disaster ay medyo local naman po talaga siya. So, i-define pa po natin dito sa JNC na unang meeting pa lang po ng mga agency nito ang nangyari at meron po pong susunod na meeting na mangyayari para ma-define po talaga who will call the shot sa mga iba't ibang sitwasyon ng calamity. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!